nitong nagdaang mga araw, kung mapapansin po ninyo, yung mga pagbasa ay tungkol po sa mga milagro na ginawa ni Jesus. Nung linggo, if you remember, nung linggo, si Jesus po ay nagpagaling ng babaeng dinodugo for 12 years. Binuhay niyang muli yung anak ni Jairus. Tapos mayroon pang pagbasa na kung saan pinakalma ni Jesus ang dagat at ang hangin. Ngayong araw naman, ang pagbasa naman ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa taong paralitiko. Ang father ko po ay naputulan ng paa, both legs, kasi siya po'y diabetic. Somehow I know kung paano maging paralitiko. Marami pong barkada yung tatay ko. Nung maputol po yung una niyang paa, yung first leg, medyo okay pa. Nung maputol na yung ikalawang paa, nako, irritable na. Hindi na makaalis kung saan niya gusto. Wala na, kailangan may kasama na siya palagi. Sa Biblia po, ang paging paralitiko ay simbolo po ng lifelessness. Pag paralitiko, hindi ka makakapunta eh. Walang growth ang buhay mo. Diyan ka lang, stagnant ka. Symbolic po siya ng hopelessness. Parang walang pag-asa, walang buhay. Di ka makagalaw. Di ka makapunta kung saan mo gusto pumunta. Sa gospel na ito, ang paralitikong ito could also symbolize our problems, struggles. Alam nyo, may mga problema na okay, magaan. May mga problema na okay, mabigat. Pero may mga problema na nakakatakot talaga. Yung tipong wala kang mapagsabihan. At dahil doon, tayo'y napaparalyze. These problems will paralyze us. The good news is today, sa gospel na ito, kung inyong napansin, itong paralitikong tao na ito ay mayroon siyang mabubuting kaibigan. Mabubuting kaibigan. Kung yung paralitiko lang, hindi siya pwedeng makapunta kay Jesus eh. Pero itong mga kaibigang ito, mayroong pananampalataya sa Diyos, dinala siya kay Jesus. And this reminds us na no matter how difficult life is, God is present kahit gaano pa kalaki ang problema. Maybe through our friends. May mga kaibigan tayong talagang dadalhin tayo sa Panginoon. Dadalhin tayo sa Panginoon. Well, alam ko, tayong lahat ay mayroong mga problema. I don't know about you. But always know this, na may mga kaibigan sa tabi-tabi na nandyan na pinadala sa atin ng Diyos. Palagi pong alalahanin yan. Always remember that. And in this Eucharistic celebration, maganda po na ipagdasal natin sila at magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito, ang pagkakaroon ng mabuting mga kaibigan na magdadala sa atin kay Jesus.